Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan ng aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po natin napapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin ito umpisahan, big shout out sa ating Team Kapuso. Na nandyan lagi ang ating founder, Ma'am Jane. At syempre nandyan si Ma'am Christy Alforte. Kapatid Mr. TV. Sam TV. Kapatid Rimari. Kapatid Irene. Kapatid Arnel Plaza. Sir Freddy. Ma'am Nelia. At syempre sa lahat-lahat ng ating Team Kapuso. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, kapatid Winnie Nalagon. At ang aking kasama rito sa bahay, walang iba. Ang isang vlogger din, sana masuportahan ninyo ang kanyang channel. Pinoy Firearms Instructor. At Sir Erwin Panganiban. At syempre, kapatid ROC Out of the Box. Ate Josie Dixon. At syempre sa aking team, DVDG Family. At syempre sa lahat-lahat ng team na pumupunta rito after ng ating premiere, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating programa. At ngayon, may babasahin naman po tayong sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Heidi. Kuya, isa rin ako sa mga masugid mong tagapakinig dito sa iyong palatuntunan. At ngayon nga ay gusto ko na rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Nag-umpisa ang aking kwento, Kuya. Noong ako'y nagtatrabaho sa isang malaking company. Tuwing kami nagla-lunch break ng aking mga kasama sa office. Bago pa lang ako noon. Kaya doon ako sumasama tuwing kami kakain. Meron isang napakagandang karinderiya. Malinis. Masarap ang mga lutuin. Kaya halos ng lahat ng mga offices na malapit sa amin ay doon din kumakain. Lagi na kami doon kumakain, Kuya. At sa tagal ng panahon na lagi akong nandoon, mayroon akong napansin na isang lalaki. Siya po'y aking tawagin na Mr. Whiteman. Una ko siyang makita, Kuya. Siyang kakaiba sa lahat. Dahil maliban sa gwapo na, matangkad pa. Mula noon nung makita ko siya, lagi akong excited.
sa break time. Dahil gusto ko na siyang laging makita, Kuya. At napansin ko din na lagi rin po siyang nakatingin sa akin. Isang araw, magkasabay kaming nag-order, Kuya. At dahil ako ang nauna, sumunod siya sa akin. Kuya, ang bango-bango niya. At ang net niyang magdamit. Maya-maya nakangiti siya sa akin. Dahil ako na may palakaibigan, umiti din ako sa kanya. Dahil ako'y nauna sa aking mga ka-office mate, hindi ko akalain na lumapit si Mr. Whiteman sa akin at nagpaalam kung pwede daw doon na rin siya kumain sa table ko. At pumayag naman ako. Nagsimula ko yan. Tinanong niya ang pangalan ko at kung saan daw ako nagtatrabaho. At sinabi ko sa kanya at nagpakilala siya sa akin, Kuya. Itago na lang natin sa pangalang Paul. Mula noon, lagi na kaming magkasabay kumain. At dahil nakuha naman niya ang aking cellphone number, kaya pag lunch break time na, nagtitext siya sa akin kung ako'y pupunta na sa karinderya. Kaya madalas, lagi na kaming sabay kumain. Nagtatrabaho si Paul, Kuya, sa isang clinic. Sa lagi naming pagsasama at magkasabay kumain, nagtanong si Paul kung pwede daw akong ligawan. Dahil wala naman akong boyfriend, sinabi ko sa kanya na pwede naman. At doon nagsimula ko yan. Naliligaw si Paul sa akin. At minsan, may dala siyang bulaklak. Ang sweet niya. Mas lalo akong nagkagusto sa kanya, Kuya. Sa lihim.
Buwan din ang lumipas hanggat sa sinagot ko si Paul. Masaya siya nang sinagot ko siya. At dahil doon, sabi niya sa akin kung bakit ngayon lang niya ako nakilala. Dahil may pinagtapat si Paul sa akin, kuya. Na nag-apply siya sa abroad bilang isang nurse. Patungong Saudi. Kaya sabi niya sa akin, bago daw siya mag-abroad, pwede ba daw kaming magpakasal sa huwis? Para daw makasiguro siya na hindi na ako mawala sa kanya. Kaya niyaya niya akong magpakasal kami, kuya. At pinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Mabait ang kanyang mga magulang, kuya. Sa katunayan, kahit na first time kong nakarating sa kanilang bahay, feeling ko matagal na kami magkakilala ng kanyang mga magulang sa sobrang bait nila. Ganon din si Paul, kuya. Nakilala ko siya sa aking mga magulang. At doon, sinabi ni Paul, magpapakasal kami sa huwis. Sa madaling salita, kuya, nangyari ang lahat. Nagpakasal kami sa huwis. Isang linggo na lang, aalis na si Paul papuntang Saudi. Sabi niya, gusto niya pag alis niya ay mabuntis ako. Hanggat dumating ang araw, kuya, naalis na si Paul papuntang Saudi. Malungkot man, pero kailangan namin lakasan ang aming loob para sa aming mga pangarap. At nang nasa Saudi na si Paul, excited siya na mabuntis ako. Kaso lumipas ang isang buwan. Dinat na naman ako, kuya. Kaya sinabi ko kay Paul na hindi ako buntis.
gusto niya talagang magkaanak, kuya. Fast forward. Nakauwi si Paul, kuya. At ang sabi niya, hindi na siya babalik ng Saudi dahil nakapag-apply siya papuntang London. Sabi niya, mas maganda sa London dahil after 5 years, magiging PR. At may tsansang madala niya ako doon. Kaya habang nasa Pinas siya, masaya kaming magkasama, kuya. At excited na naman na mabuntis ako. Kaya dumating ang araw, kuya, napaalis naman si Paul papuntang London. At ng pagdating niya doon, isang buwan ang nakalipas. Nabuntis ako, kuya. Masaya si Paul noon nang malaman niyang buntis na ako. Sa wakas daw, magkakaroon na siya ng anak. Kaya masaya kaming pareho, kuya. Dahil natupad na ang aming pangarap na magkaanak. Hanggat sa naipanganak ko ang aming panganay. Dalawang taon ang nakalipas, nakauwi si Paul. Hindi natupad ang kanyang 5 years dahil excited na siyang umuwi. At pagdating niya, napaka-excited niya, kuya. At napakasaya niya. Yakap-yakap niya ang aming anak. At doon nakapag-desisyon siya, kuya, na hindi na babalik. Kaya sabi ko sa kanya, akala ko ba gusto niya sa London para ma-PR siya at madala kami doon. Pero nagbago daw ang kanyang isip. Dahil gusto na lang daw niya mag-business. Dahil mayroon daw siyang kunting naipon. Para hindi na siya malayo sa amin.
dahil doon, naging masaya naman ako, kuya. Para hindi na kami magkalayo. At doon nga nagsimula siya sa kanyang naisip na business. Hanggat sa nasundan pa ang aming panganay. At doon, kuya, kung kailan dalawa na ang aming anak at okay naman ang kanyang maliit na negosyo. May napansin ako sa kanya. Na lagi siyang late umuwi. At ang sabi niya, mayroon daw siyang kausap na magiging business partner. Kaya wala lang ako. Pero lagi na lang madalas na gabi na siya umuwi. Kaya hindi maiwasang hindi ako magtanong sa kanya. At madalas na kaming nagtatalo. At dahil doon, nalaman ko, kuya, na mayroon siyang babae. Doon nagsimula ang kalbaryo ko, kuya. Lagi na kaming nag-aaway ni Paul. Hanggat sa hindi ko akalain, kuya. Iniwan kami ni Paul at sumama sa kanyang babae. Napakasakit. Dahil kung kailan nagkaroon na kami ng 2 anak, kung kailan magkasama kami, doon nagkaroon ng babae si Paul at iniwanan kami. Hindi ko alam ang aking gagawin noon, kuya. Iyak ako ng iyak. Minsan pati ang mga bata na apektuhan. Mabuti na lang nandyan ang aking mga magulang na pinapalakas ang loob ko. Hindi naman pinabayaan ang aking mga anak. Suportado naman ni Paul. Lahat
lahat ng mga kailangan namin sa bahay, binibigay naman niya. Kaya nilakasan ko na lang ang aking loob, kuya. At inalagaan ko ang aming 2 anak na kanyang iniwan. Nag-focus na lang ako sa aking mga anak. At dahil may naipon naman ako, nagkaroon ako ng tindahan na maliit. Para ako'y malibang. Kung nasa school ang aking mga anak, mayroon akong mapagkaabalahan. At ngayon, kuya, ito, nag-iisa sa buhay. Pero masaya naman ako sa aking 2 mababait na mga anak. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan. At dito nagtatapos ang aking kwento ng buhay. Sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay, kuya, na na-share sa iyong palatuntunan. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang. Heidi. Ma'am Heidi, maraming salamat po sa iyong pagtitiwala at pag-share ng iyong kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Hindi lang po ikaw ang nag-iisa sa mga ganong sitwasyon. Ganon talaga siguro ang buhay. Mabuti na lamang ay nakarecover ka sa lahat ng sakit na iyong naranasan. At meron kang 2 mababait na anak na nagpapalakas sa iyo. Dalangin namin naway mabigyan pa po kayo ng maraming biyaya at lumago ang iyong munting tindahan at hindi naman pinapabayaan ang iyong 2 anak ni Sir Paul. Sana dumating ang araw na magkabalikan pa kayo
Dahil sayang naman ang inyong naumpisahan ni Sir Paul. Maraming salamat po, Ma'am Heidi, sa iyong tiwala. Mga kaibigan, ano po ang masasabi po ninyo sa kwento ni Ma'am Heidi? Mag-comment. At i-share na yan. Malay po natin, isa sa inyong mga kaibigan ay mag-share ng kanilang kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. At sa mga gustong magpadala, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Calvo. Para mabasa po natin dito sa ating palatuntunan ang inyong mga kwento ng buhay. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe at mag-share. Muli, maraming salamat sa ating lahat ng team na sumusuporta. Especially sa Team Kapuso. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Muli, ito nga po pala si June Sahay Bird ang laging nagsasabing, God bless us all.